Marunong ka bang magmahal? At kung marunong kang magmahal, paano mo ito ipinapahayag? Magandang umaga po sa lahat. Good morning! Batiin po natin ang ating katabi ng good morning. At higit sa lahat, palakpakan muli natin ang Diyos. Papuri at pasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Muli, ginising niya tayo at binigyan ng buhay. Binigyan niya tayo ng kalakasan. Maganda ang ating panahon. At binigyan tayo ng pagkakataon upang muling makipagtagpo sa Kanya. At sa ating pakikipagtagpo sa Kanya, sa pagdiriwang ng banal na misang ito, mulit-muli pinapahayag natin sa Kanya ang ating taos-pusong pasasalamat. Pasalamat sa Diyos sa Kanyang kagandahang loob. Pasalamat sa ating Panginoon sa Kanyang wagas na pagmamahal. Salamat sa Diyos kahit meron tayong mga problema, patuloy tayo nakaranas na makahirapan, mga hamon at pagsubok sa buhay. Subalit, binibigyan pa rin tayo ng mga biyaya na ating kinakailangan upang tayo ay makapagpatuloy sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa umagang ito, iniwanan natin ang ating magawain sa ating mga tahatahanan dahil nais nating makipag-date sa totoong nagmamahal sa atin, ang ating mapagmahal na Diyos. At sa ating pakipag-date sa Kanya, muli narinig natin ang Kanyang mga salita na punong-puno ng mga paalaala, pagturo at paggabay sa atin kung ano ang mga dapat nating gawin na Kanyang mga minamahal. Maya-maya, ibigay niya muli ang Kanyang katawan at dugo, ang ating kalakasan upang harapin ang mga pagsubok at hamon sa buhay. At dahil dito, karapat-dapat lamang na atin siyang papurihan at pasalamatan. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa 30 linggo sa karaniwang panahon. Ilang linggo na lang, panahon na naman ng Adbyento, maghahanda na naman tayo ng Pasko, ng pagsilang ng ating Panginoon. At sa araw na ito ay ipinagdiriwang din natin ang Prison Awareness Sunday. Tayo ay inanyayahan ng ating inang simbahan na huwag nating kalimutan. Kahit sila ay nagkamali at nagkasala sa kanilang buhay, ay minamahal sila ng ating Diyos. Sila ay ang ating makapatid na nasa piitan. Sa pagdiriwang natin ng Prison Awareness Sunday, inanyayahan tayo ng ating simbahan na isama natin sila sa ating mga panalangin. Hindi madali ang kanilang buhay sa loob ng piitan. Nung seminarista ako at nung ako ay naging pari, may mga pagkakataon na ako ay nakabisita sa mga piitan. Naalaala ko yung aking buhay noong na-assign ako sa San Roque Parish sa Cordova, Cebu. Ang aking kwarto ay talagang tapat ng piitan, municipal jail ng Cordova. At noong ako ay pari doon, ay hindi ko sila nakakalimutan kasi maagang maaga pa ay maririnig mo na ang kanilang ingay. At kung minsan hanggang sa aking kwarto ay masinghot mo ang amoy ng nasa piitan. Maliit lang ang espasyo ng kanilang piitan,
Siksikan sila parang sardinas sa loob ng piitan. Halihinan ang kanilang pagtulog, schedule ang kanilang pagtulog. Dahil walang extra space upang sila ay makahiga. Marami sa kanila ang natutulog na nakatayo. Hindi ganon kasarap ang mga pagkain na kanilang kinakain. Kaya hindi madali ang kanilang buhay. Kaya sa araw na ito, naalaala ko sila na kapag mag-celebrate ako ng aking birthday, kasama ko ang municipal mayor ng Municipality of Cordova, Cebu. No? Doon ako nagsiselebrate ng aking birthday sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa at pagpapakain sa kanila. Ganon din ang pamimigay ng mga sabon, na mga bimpo, mga shampoo, at kanilang mga kinakailangan. Pagpapahayag na sila ay mahalaga din sa ating mga puso sa gitna ng kanilang mga pagkakasala at pagkakamali na nagawa. Sila ay lubos na nangailangan ng ating pagmamahal at ng ating pag-aaruga. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng Prison Awareness Sunday, nitong ika-30 linggo sa karaniwang panahon, ang ating Diyos ay may mga mahalagang paalaala at pagturo sa atin. At ang kaniyang paalaala ay tungkol sa pagmamahal o pag-ibig. Marunong ba tayong magmahal? Gaano katotoo ang sinasabi nating pag-ibig? Gaano tayo katapat pag sinasabi natin sa Diyos, I love you, Lord? At paano natin ipinapahayag ang mga pag-ibig na ito? Sa ating ebanghelyo, ating narinig na may isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus at nagtanong. Sabi niya, Panginoon, marami po tayong mga kautusan na black and white nating sinusunod. More than 500 plus ang ating mga kautusan. Out of 500 plus na ating mga kautusan, alin sa mga ito ang pinakamahalaga? At si Jesus ay sumagot, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, hindi 50-50, hindi barya, buo na pag-ibig sa Kanya. Buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong puso. Hindi kung mayroon lang tayong kailangan, saka natin siya maalaala. Hindi lang kung meron tayong hinihingi at mayroong kinakailangan sa buhay. Hindi lang kung kailan natin siya maalaala, saka natin siya iibigin. Kundi araw-araw, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong puso nating mahalin ang ating Panginoon. Walang iba tayong totoo at dapat na mahalin ng higit sa lahat, kundi ang ating mapagmahal na Diyos. Siya sana ang number 1 nating iniibig. Siya sana ang nangunguna sa ating mga puso na ating minamahal. Hindi pangalawa, hindi pangatlo,
hindi sa kahuli-hulihan, kundi siya ang pinakauna at buo nating mahalin. Buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. At paano natin ipahayag ang pagmamahal natin sa Diyos ng buong buo? Sabi niya, ito ang pangalawang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, ang pagmamahal natin sa Diyos ay maipahayag lamang natin, hindi lamang sa pamagitan ng pagsabi ng I love you, Lord, and praise the Lord, kundi maipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Sabi ng ating unang pagbasa. Kapag gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, ipinapahayag natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, kung ano ang ginagawa mo sa pinakamaliit mong kapatid, ay ginagawa mo ito sa akin. Kaya kapag iniibig natin ang pinakamaliit nating kapwa, kapag minamahal natin ang ating kapwa, minamahal natin ang ating Diyos. Hindi totoo ang ating pag-ibig sa Diyos kung galit na galit tayo sa ating kapitbahay. Hindi tunay ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Tapos pag-uwi natin sa ating pamayanan ay hindi natin kabati ang ating kasama. Hindi totoong pag-ibig yan. Sabihin mo, I love you, Lord, tapos marami kang puot at galit sa iyong puso. Hindi totoong pag-ibig yan. Sabihin mo, Lord, naglilingkod ako sa iyo dahil minamahal kita. Subalit hindi ka marunong tumulong sa iyong kapwa na higit na nangailangan na iyong tulong at pag-uunawa. Dahil ang pag-ibig natin sa Diyos ay maipahayag lamang natin sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa kapwa. At itong pag-ibig na ito, itong dalawang pag-ibig na ito ay hindi natin pwedeng paghiwalayin. Hindi natin pwedeng sabihin, si Lord lang aking mahalin. Kaya linggo-linggo magsiserve ako sa Kanya. Araw-araw magro-rosaryo ako. Lahat ng organisasyon sa simbahan ay salihan ko. Bahala na yung aking makapitbahay kung nangamatay sila sa gutom. Ang importante, praise the Lord at palagi ako sa simbahan. Hindi din pwedeng sabihin na, bahala na si Lord. Yung aking kapwa na lang ang gawan ko ng kabutihan at aking mahalin. Kaya lahat ng mga tao na nangailangan ay tulungan ko, suportaan ko sila. Bahala na kung kasal, binyag at libing lamang ako makapasok ng simbahan. At bihira lamang ako makapagdasal. Ang importante, tumutulong ako sa aking kapwa. Kulang. Kasi ang sabi niya, ibigin mo ako ng buong puso, ng buong pag-iisip, at ng buong kaluluwa. At ibigin mo rin ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At anong klaseng pag-ibig ito? Ang pag-ibig na ito ay hindi lang isang emosyon. Dahil ang emosyon ay kumukupas. Love is not just a feeling. Because feelings fade away. Kapag ang pagmahal natin ay base lamang sa ating emosyon, kung hindi maganda ang ating emosyon, wala na tayong pag-ibig. Love is not just a feeling. Love
is a decision. Love is a choice. And love is a commitment. Ang pag-ibig ay isang choice, isang pagpili. Na kahit mahirap dahil pinili mo siyang ibigin, ipadama mo ang pagmamahal. Halimbawa, sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. You have to decide to love your enemy. It is a decision. It is a choice. At iyon ay ang pagtatalaga ng ating sarili. At ang pag-ibig na ito ay maipapahayag lamang sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan. Hindi totoo ang iyong pag-ibig sa Kanya kapag gumagawa ka ng kasamaan sa Kanya. True love ay maipahayag sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Kapag ginawa natin ng kabutihan ang ating kapwa, ipinapahayag natin ang ating pag-ibig at ang pagmamahal sa Kanya. At higit sa lahat, ang pag-ibig na ito ay katulad ng pag-ibig sa atin ni Jesus. At paano ipinahayag ni Jesus ang Kanyang pag-ibig sa atin? Hindi lamang sa pamagitan ng pagbibigay ng ating hinihingi. Hindi lamang sa pamagitan ng pagsagot sa ating mga panalangin. Hindi lamang sa pamagitan ng pagyakap sa atin at pagsabi na, oh, I love you 3 times a day. Kundi ipinahayag ni Jesus sa pamagitan ng Kanyang pag-alay ng Kanyang buong buhay sa krus. Tumulo ang luha, pawis at dugo sa Kanyang katawan. Nagsakripisyo siya para sa atin. Inialay niya ang Kanyang buong buhay para sa atin upang maging ganap ang ating kaligtasan dahil tayo ay Kanyang lubos na iniibig at minamahal. At ang paalaala sa atin ng ating ebanghelyo na sana ganun din tayo umibig. Ganun din tayo sana magmahal. Na ang totoong pagmamahal ay handang magtiis, handang magsakripisyo, handang magpatulo ng pawis, luha at dugo, at handang mag-alay ng kanyang buong buhay para sa ikabubuti at ikaliligtas ng kanyang minamahal. Marunong ka bang magmahal? At kung marunong tayong magmahal, paano natin ipinapahayag ang pagmamahal na ito? Sana katulad ng pagmamahal ni Jesus na handang magpatawad, handang umunawa, handang magsakripisyo, handang mag-alay ng buong buhay para sa kanyang minamahal. At mababasa natin ang tutunong kahulugan ng pagmamahal sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. At kung ang mga ito ay ating isinasabuhay, ipinapahayag natin ang totoong pagmamahal. Amen.